giliw naming tagapakinig, narito ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kalabuso sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Vice Mayor, ipinatawag mo raw kami ni Pare Adong. Bakit? Oo. Maupo muna kayo at may pag-uusapan tayo. Kwan na. Ano bang pag-uusapan natin na Vice Mayor? Ito. Bibigyan ko kayong dalawa ng tig-isang baril. At sa inyo na yan. Kung magtatagumpay kayo sa ipapagawa ko sa inyo. Nako. Ay, kahit mahirap yan, Vice Mayor. Nakahanda kami basta ikaw ang mag-uutos sa amin. Tama ang sinabi ni Pare Asyong, Vice Mayor. Ano bang gagawin namin, Vice Mayor? Sabihin mo na sa amin. Madali lang ang ipapagawa ko. At pabor na rin sa inyong dalawa ito. Kating-kati na itong kamao. Ano ba yun? Sige, sabihin mo lang sa amin na handa kami ni Pare Asyong. Alam kong galit na galit kayo sa bayaw ko. Kaya patayin nyo na siya sa araw na to. Vice Mayor. O ano, kaya nyo o hindi? Kwan. Sige, susubukan namin, Vice Mayor. Vice Mayor. Subukan na namin. Hindi susubukan, kundi gawin ninyo. Kundi kayo ang itutumba ko. Katawag ko, Diyos, Vice Mayor. Wag. Ano? Nagkaintindihan na ba tayo? O hindi? Sago! Ay, Vice Mayor. Vice Mayor. Pare Bunjing, matagal nang wala tayong dilihensya. Oo nga, pare. Mula nang dumating dito si Lola Insa, nagkamalas-malas na tayo. Ewan ko ba kung bakit napakahirap hanapin ng pera ngayon. Mula nang dito tumira ang matandang yun. Buti na lang at wala siya ngayon dito. Nagbabakasyon doon sa Dagupan. Sana hindi na siya bumalik dito para makakilos tayo na maluwag. Kung nandito siya kasi, parang ang biga-biga ng buwan. Ay, araw! Hayaan mo na ang lalayin siyang na yun. Buti pa, tulungan mo na akong mag-isip kung paano tayo magkakadiskarte. Boy! Bunjing! Ha? Nandiyan ba kayo? Si Kagawad Asyong yan ah. Kagawa, nandito kami sa likod ng mall. Ay, likod ng bahay. Anong ginagawa nyo dyan? Nagalikan ba kayo? Sino baklaba sa inyo? Ha? Ako Kagawad. Hindi na. Nag-uusap lang kami dahil iniisip namin kung paano kami magkakapera. Ganun ba? Tamang-tama. Ang paglapit ko sa inyong dalawa. Ha? Bakit Kagawad may ipapagawa ka sa amin ng riding tandem kong si Bonjing? Oo, kaya makinig kayo ha. May pagagawa kami ni Paring Adong sa inyo. Pagkatapos ninyong gawin, magkakapira na kayo, ha? Ayos, pare. Magkakapira na tayo. Kaya totoong hinala natin na mahala si Lola Insyang. Ano? Gusto nyo o hindi, ha? Ano? Gustong-gusto namin Kagawad. Sige, sabihin mo na sa amin kung anong gagawin namin. Oo, sabihin mo na sa amin, Kagawad.
Ay, kuya, wala na ba ang mga pulis na naghahanap sa akin? Wala na po niya. Kinausap ko si Epe na hindi totoo ang ibinibintang sa'yo. At ang sabi ko, si Karyong ang nanakit sa'yo. Hindi ikaw ang nanakit sa kanya. Pero buwisit itong si Mayor. Gago talaga. Aha! Bakit si Mayor, kuya? Anong ginagawa niya? Kinukonsinti niya si Karyong. Sinabi niyang mabait daw siya. Kaya kinausap si Epe na huwag daw ikulong si Karyong. Kaya inis na inis ako sa kanya. Pero sa planong ginawa ko, tiyak malulutas na ang problema natin. Aha! Bakit? Anong plano mo, kuya? May inutusan na akong tao na magliligpit kay Karyong. Kuya! Oo po niyang. Napakayabang. Naging kapitan lang ng barangay. Akala mo kung sinong mataas na opisyal. Pinahiya ako. Pues, makikita niya ang hinahanap niya. Ipapaligpit ko na siya. Ay, kuya, baka naman pwedeng bigyan mo lang ng leksyon. Huwag mo munang ipaligpit. Nakapagdesisyon na ako po niyang. Alam mo naman ako, kapag nasabi ko na hindi ko na pwedeng bawiin pa, kaya pasensya na lang kami ni Karyong. Tinalo niya ako, kaya papatulan ko siya. Kuya! Kailangang magawan ko ng paraan ng problemang ito. Gusto kong makaganti kay Mayor. Kailangang sumagot ka kaagad, Karen. Kailangan ko ang tulong mo. Isumbong mo kay Juvie office. May I help you? Karen, sweetheart, si Agaton ito. May problema ako. Tulungan mo naman ako. Oh, ikaw pala, Vice Mayor Agaton. Anong problema mo? Nagsampa kasi ako ng kaso laban kay Mayor Gustalvo. Tulungan mo ako. Naku, bahala ng abogado dyan. Wala akong maitutulong sa'yo ngayon. Busy kaming lahat dito. Maraming activities. Lagi na lamang kaming sinasabon ng bus namin na si Senador Juvino Hindi mo ako matutulugan? Sorry. Talagang hindi. Sige, marami pa kaming ginagawa. Bye. Karen, hello. Sandali lang. Karen, hello. Wala na. Pitutol na kaagad ang pag-uusap namin. Ano kayang gagawin ko? Ano? Ay, Bunding. Uy, nandito pala kayo sa harap ng barangay hall. Oo, Ambring. Gusto sana naming magipagkwentuhan sa inyo ni Benito Pwede ba? Oo. Makikipagkwentuhan lang kami sana ni Paring Boy sa inyo kung pwede. Ay, okay lang yun. Ay, sige. Para hindi kami makatulog. Salamat, Ambring, dahil pinayagan mo kami ni Pari Bunjing na makipagkwentuhan sa inyo ni Benito. Teka, natutulog na yata si Benito Nakakaya naman. Ha? Hindi ko natutulog. Nakahiga lang ako. Sige, magkwentuhan na tayo para hindi kami makatulog ni Ambring. Hindi kaya magalit si Kapitan? Nandito yata siya Hindi magagalit yan. Gustong-gusto niya na may kakwentuhan kami para hindi kami makatulog. Bunjing, narinig mo, nandito raw si Kapitan. Tama-tama, iwanan na natin itong bomba dito. Oo, pare. Sige. Utuin mo na itong dalawa tapos papasok ako sa barangay hall. Ilalagay ko doon sa harap ng pinto ng opisina ni Kapitang Karyong ang bomba. Oo, pero mamaya na para hindi sila makahalata. Ay, Benito, para magandang kwentuhan natin.
bumili ka ng ngalak sa tindahan ni Darwina. Sige. Hintayin niyo ko rito para mag-inuman tayo. Ay, kumuha ka na rin ng pulutan natin. Sige. Ako na ang bahala, Ambring. Ay, boy, malakas ka rin bang uminom ng alak? Oo naman, pero kailangan maraming pulutan para hindi ako madaling malasing. Ay, oo, may corn beef si Kapitan dito eh. Ipulutan na lang natin yun. Sige, okay na yun. Uunsihin namin kayo ni Bunjing. Magkakapera na kami. May sinasabi ka ba, boy? Ha? Wala, Ambring. Wala. Sabi ko sa wakas, makakainom na rin ako ng libreng alak. Nasaan ang dalawang yun? Sabi ko pupunta na sila kaagad sa lugar na ito pagkatapos nilang ilagay yung bomba sa opisina ni Karyo. Dalihan mo, pare Bunjing. Nandito na si Vice Mayor Agaton. Andito na ako. O sige, sakay na kayo at kakain tayo doon sa Jollibee. Apa, Vice Mayor? O, nagawa niyo na bang pinapagawa ko sa inyo? Naku, Vice Mayor, kami pa. Nagawa namin. Kaya yung talent namin, bigay mo na siya amin ng karaydingin tandem kong si Bonjeng. At talaga bang nailagay niyo yung bomba doon mismo sa opisina ni Karyong? Oh, Vice Mayor, kami pa. Vice Mayor, bakit ba parang nagdududa ka sa kakayanan namin ni Riding Intanding kong si Boy? Hindi sa nagdududa ko, kundi naninigurado lang ako dahil gusto ko nang mawala ang bayaw ko. Huwag kang mag-alala, Vice Mayor. Okay na yon. Hindi magtatagal, maririnig na lang natin ang pagsabog ng bomba. Ha? Sandali lang. Ano yung bag na nasa likod mo, Bunjing? Ano yan? Ito? Oo nga. Nakalimutan ko. Iniwan itong bomba. Vice Mayor. Bag nga ito. Nakalimutan ko. Ano? Nako, anong oras na? Mag-alas 11 na ng gabi. Sasabog na yan, sasabog na. Oo nga, Bunjing, iwanan mo na yung bomba. Takbo na! Takbo! Binita, Amreng. Umalis na ba yung mga kakwentuhan ninyo? Kap. Medyo tumalab na rin yung ininom namin. Ay, Kap. Ayos lang ang tama. Para hindi kami, antukin na. Amreng, ano yung pagsabog na yan? Napakalakas, Hindi namin alam, Kap. Naku, delikado ito. Mga kalayon! Sinasalakay tayo ng China at Russia! Pagsitago kayong lahat! Nakaw! Ay, Kapitan! Ay, sinasalakay daw tayo ng China at Russia. Magtago na tayo! Nung magtago, tingnan ninyo kung saan galing ang pagsabog na yon. Para may report natin kaagad sa pulis. Bilisan ninyo! Upo! Ay, upo! Ka?
wasak na wasak ang sasakyan ni Vice Mayor Agaton. Grabe. Ay, Na kuya. yung- Anong nangyari sa sasakyan mo? Bakit nawasak? Punyang, may nagtangka sa buhay ko, pero nakaligtas lang ako dahil isa akong retiradong sundalo. Sinong nagtangka, kuya? Sino? Wala nang iba, kundi si Karyong. Ano? Wishi talaga ang karyong na yun. Mayroong dumating ng pulis! May pulis! Dumating pulis na. May dumating! Sargento, tignan mo ang ginawa nila sa sasakyan ko. Talagang papatay nila ako. Mabuti na lang at nakaligtas ako. Pero may suspect na ako at gusto kong hulihin ninyo siya. Vice Mayor, kailangang may sapat na ebidensya tayo para mahuli ang suspect na sinasabi ninyo. Kuan, may witness ako. Itong dalawang kapitbahay ko, sila Bonjing at Boy Sibuyas. Ganun ba? Boy! Bunyag! Nakita niyo ba kung sino ang nagtangkang pumatay kay Vice Mayor? Ha? Kung kasi Huwag niyo nang sagutin dito. Mabuti pa siguro sumama kayo doon sa presinto at doon niyo na lang sabihin lahat ng mga nalalaman ninyo tungkol sa pangyayaring ito. Ha? Ayos, kuya. Ang galing mo talaga. Hayon si Karyong. Siya ang ikukulong. Siya ang napagbintangang nagtangka na pumatay sa iyo. Oo. Retiradong sundalo itong kuya mo, Punyang. Hindi kaya ng utak ni Karyong ang utak ko. Ha? Kuya, may pulis. Mabuti naman at nakita ka na namin kagad, Vice Mayor. At hindi na kami mahihirapang arestuhin ka. Ha? Aarestuhin niyo ako? Anong kasalanan ko? Ano? Salita ng mga inutusan mong tao sa plano mong assassination para kay Kapitan Karyong. Ha? Hindi totoo yan. Wala akong intusan. Gawa-gawa lang ng bayaw ko yan. Ay, lalaban tayo, kuya. Sir, may barilang palit na matanda at may granada siya. Ay, tinanggalan niya ang pen. Ay, papasasabugin tayo. Hayan, kuya. Wasak ang sasakyan ng mga pulis. Halika na. Tumakas na tayo. Dalian mo. Huwag kang papatay-patay. Para kang hindi sundalo. Punyang! Bayaw, maawa ka sa akin. Huwag mo nang ituloy ang kaso. Maawa ka naman sa akin. Karyong, my friend. Huwag mo naman akong idamay sa kasong yan. Wala akong alam dito Ako rin, Kapitan. Huwag mo akong idamay sa kasong ito. Wala akong kinalaman. Magdusa kayo. Marami na kayong ginawang kasalanan sa akin Pati ba ikaw, Bayaw? Mati mo pala akong gawan ng masama. Konsensidor ka. Ayan. Pati bagong patrol ka ng pulis winasak niyo. Kaya magdusa kaya na magkapatid. Konsensidor ka, Bayaw. Ay sige. Isasauli ko na sa'yo yung asawa kong pangit. Ang sama-sama ninyo. Kaya bagay sa inyo ang makalabuso. Puwa! Mga kababayan, ako po si Karen Crisologo. Nandito po tayo ngayon live sa bilangguan kung saan nakapiit si Vice Mayor Agaton at mga kasama niyang mga nagtangkang pumatay kay Kapitan Karyong. Karen Honey, tulungan mo ako. Sabihin mo kay Senador Idol Gibino. Isusumbong ko sila. Nako, sorry Vice Mayor, pero nagkasala ka. Kaya harapin mo ang ihahatol sa'yo ng korte. Ano? Hindi! Hindi!
Mga giliw naming tagapakinig, dyan na po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Kalambuso sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Ami Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio